At muli, ang ating pag-aaralan ngayon ay kapag ang ating bibig ay nagsasalita ng kabutihan, ang puso ay naglalaman din ang kabutihan. Okay? So, ang lahat, dito sa ating binasa, huwag kayong mag-aaligaga. Mamalakinig na lang kayo ng salita ng Diyos. Hayaan nyo na lang po sila. Hayaan nyo na lang yan. Okay? So, again, sabi ko puro nakaraan, na kinakailangan bantayan natin yung ating mga bibig, yung ating mga labi. Kaya itong nakaraang linggo, kaya nagtanong ako sa inyo kanina, sino ba sa inyo yung nagbantay ng inyong mga bibig? Jesus. Iningatan niyo ba ang inyong mga bibig? Alam niyo po ba na ang ating bibig, sabi ko sa inyo nung nakaraan, is makapangyarihan. Okay? Our lip is powerful, dangerous. Okay? So, napakapanganib po at makapangyarihan yung ating dila. So, sino po kaya yung makapagpipigil nito? Okay? So, kailangan tayo lahat ay matutong magbugil. Kailangan natin bantayan yung ating mga dila. Okay? Kaya nga dito sa binasa natin, sabi ng Panginoon, sa tingin natin, ang isang punong kahoy ay mabuti yung kanyang bunga. So, saan natin siya makikilala? O, yung puno ay makikilala sa kanya bunga. At sabihin natin ang isang punong kahoy ay masama. So, makikilala ang punong kahoy na masama sa pamamagitan ng kanyang bunga. So, tayo, paano tayo makikilala? Diba? Kaya sabi doon, kung ano yung nilalaman ng ating puso, yun naman yung nilalaman ng ating bibig. Tama po? So, liban po yan, mapapansin po natin, makikita din po natin yung reaksyon ng ating katawan. Hindi na lang po, mga kapatid, halimbawa, hindi na lang po sa bibig, makikilala kung ano yung laman ng ating bibig, ating puso, makikilala naman din ito in our actions. Okay? Kung wala ka ng bibig, pero malalaman pa rin sa kilos at galaw ng iyong katawan kung ano ang laman ng iyong puso. Tama po? Kaya sa bawat yan sa atin sa pagkakataon ito, ay anyayahan po kayo pumunta sa aklat ng Matthew chapter 5 verse 8. Sabi diyan, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Sabi diyan, pagpalain, yaong mayroong malilinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Tama? So, sa lahat ng mga malilinis ng puso, sila lang yung mayroong access na pagdating ng araw ay makikita nila ang Panginoon. Subalit yaong mga masasama, wala po silang pagkakataon na makita nila ang Diyos. Tama? Bakit po hindi nila makikita? Sapagkat ang kanilang puso ay masama at marumi. Tama po? So, mayroon tayong ilang bagay na pag-uusapan sa talatang ito, mga kapatid. Sabi diyan na paano natin pupunuin ang ating mga puso ng kabutihan sa kabila ng kasamaan ng ating paligid. Okay? So, ibig ko sabihin, mga kapatid, tayong lahat ng narito sa mundong ito, lahat ng kasama natin, hindi lahat ay mabuti. O hindi lahat ay malinis sa kanilang puso. Kung hindi naman sila yung hindi mabuti o hindi naman sila yung kung mabuti naman sila at malinis ng kanilang puso, sino kaya yung marami yung puso? Diba? Kung yan nasa paligid natin, halimbawa hindi naman masama, sino sa paligid yung masama? Tayo. Diba? So, lagi natin tatandaan, mga kapatid, na isang magandang bagay na magkaroon tayo ng malinis na puso upang pagdating ng araw ay makita natin ang ating Panginoon. Okay? So, ang dila natin, lagi natin iingatan, lagi po natin babantayan. Sapagkat ito ay ginagamit natin ng pagpupuri sa Panginoon. So kung ito ay laging marumi, ibig ko sabihin, yung imbatan po nito, yung puso natin ay puno po siya ng gulit. Puno po siya ng hindi magagandang mga bagay. Yung mga garbage na bagay ay naririnig sa puso natin. Kaya po, hindi ko kayo magtataka kung bakit yung mga tao ay nagsasalita ng hindi maganda. Kung ano yung lahat ng kanilang nilabas, yung kapangitan ng pananalita, ganun din kapangit ang kanyang puso. Naintindihan, no? Ito yung dapat natin ng pagkakainatan.
Sapagkat pag ito po ay pinirhan, kapag ito ay ginawa po natin timbangan ng maruming bagay, lahat ng ating mabibitin, lahat yan ay masasama. Sabi mo ng cutter. Hindi ka magiging mabuti. Hindi ka magiging malinis. Eh pati yung ating mga bibig, hindi siya magaganda. Pag magsalita, ay pangit-pangit. Kahit may mabuting bagay, pangit pa rin ang salita. Diba? Kahit mayroong ginawa, lahat kang mayroong hindi magandang nilalabas sa iyong bibig. So hindi po yung makakatulong at hindi makabubuti sa atin bilang isang mananampalataya. Tama po? Gumawa ka ng bagay na maganda, pupunahin ka. Gumawa ka ng bagay na bawat bagay, lahat mayroong gusto nyo. Okay? So kinakailangan, kapag tayo po ay malinis po yung puso natin, imbakalangin natin siya ng maayos. Hindi ba ganda yung iniimbakan natin ng masama? Okay? So mahalata ang bawat tao sa kanyang ilong. Mahalata ang tao sa kanyang bibig, sa kanyang pagsasalita, kung ano ang laban ng kanyang puso. Okay? So 5 bagay na ating pag-aralan sa oras na ito. Number 1, sabi dito, ang hindi pakikisama sa mga ahente ng dyablo ay gagawin malinis ang ating mga puso. Sabi dyan, again, not associating with the devil's agents will make our heart pure. Okay, sino ba yung mga agent? Alam niyo po yung agent? Kadalasan saan po ginagamit yung agent? Saan po ginagamit yung ahente? Lupa? Saan pa? Liban sa lupa? Sa lahat ng mga, halimbawa sa diyan sa mga sasakyan. Di ba? So, mga agent yung tawag niya. Alam niyo mga kapatid, sa buhay po natin dito sa mundo nito, marami pong agents yung ating kaaway. Oh, so ibig sabihin, pag marami pong agent, marami po silang napapatiwala mga tao sa lahat ng kanilang sinasabi. Naintindihan? At ang agent din mga kapatid, alam niyo po ba yung agent sa tinutukoy ko? Yung mga taong naririyan sa labas na lagi nagsisismis, lagi nagsisismosa. Okay? Ang mga dala po, ang kanila talagang isip ay laging ganon. Puno talaga sila ng kasamaan sa puso. Kasi kung ano yung makita nila at mapuna sa isang tao, yan ang pinag-witwissuhan. Diba? So, ito mga kapatid na ating pinadalagay dito, kaya sabi natin kanina, na kahit marumi, kahit masama yung paligid natin, kahit andyan po siya, mayroon pa rin tayong paraan kung paano natin iimbakan ng mabuti yung ating puso. Huwag po tayo magpag-associate. Huwag po tayo mag-isama. Not associating devil's agent. Sapagkat yan po minsan ay nagpaparumi sa ating puso. Wala pong ibang magandang maidudulot yung ismosa o yung ismoso sa bawat isa. Hindi yung makakatulong. Sapagkat pag ikaw ay isang ismosa, kapag ikaw ay isang ismoso, ikaw ngayon ay alam din ng mga tao. Kaya kinakailangan huwag tayo maging gano'n. Okay? May babasahin ako sa inyo ha. Kung kaya nyo basahin sa aklat ng Biblia. Sa aklat ng unang Corinthians chapter 15, 33 to 34. Okay, huwag maingay mga bata kasi mamamalas mo after nito, baka mapaos tayo and then stop looking para maintindihan po natin yung ating mga sinasabi sapagkat limited lang yung boses natin para may paabot ko ito sa inyo. Okay? So sabi dyan sa 1 Corinthians 15:33 to 34, do not be deceived, evil company corrupts good habits. Okay? So sabi dyan na hindi yung maganda na ang influensya po mga kapatid. Huwag tayong palalaya. Okay? Dahil nakakasira po ng pag-uugali ang kasama mo ay masama. Naunawaan? Kapag ang kasama mo ay masama, hindi po maiwasan na ikaw din ay dumating sa punto na ikaw ay maging masama. Sapagkat nakakasira po talaga siya ng pag-uugali. Di ba? So, tingnan nyo mga kapatid ngayon. Yung mga anak natin, alam natin na pag-umaayos po sila ng bahay, alam natin kung sino sila. Sino dito yung mga anak na hindi pala mura? Sino dito yung anak? Ako, kilala ko yung aking mga anak, hindi sila nagmumura. Pag sila po ay bumalik ng bahay na nagmura ko sila,
sure ako na meron silang nakasama na nagmumura. Di ba? So, yung anak ko o yung anak ninyo, tingnan yung mga kapatid kung paano nila ginagamit yung kanilang mga labi. Minsan tumibigla ka eh. Di ba? Nung kasama mo siya sa inyong buhay, pero dumating yung araw, isang may narinig ka na kakaiba. Tandaan yung mga kapatid, marahil yan ay mayroon nakakasama na hindi maganda sa ako. Kaya kailangan nyo silang pagsalihan na iwasan nyo. Naintindihan? Okay. So, sa Tagalog mga kapatid, basahin ko para mas lalo po natin naintindihan. Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 33 hanggang 34. Sabi dito, naiingat kayo ang masamang kasamay na kasisira ng magagandang ugali. Magpakatino kayo at talagdag ang magkakasala. Ang iba sa inyo'y mali ang pagkakilala sa Diyos. Sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. Diba? Si Pablo, harapan niya na binabanggit na ito ng totoo na ang taong nakakasalamuhan natin, lalo na kung ikaw ay hindi marunong, yung para, yung hindi ka marunong humindi, yung oo pala ng oo. May taong ganyan eh, na oo lang ng oo, hindi siya marunong humindi. Alam niyo kung bakit ba yung oo at hindi? Dapat ginagamit natin yung dalawa. May mga tao na hindi na nakakapag-hindi. Bakit tayo hindi na nakakapag-hindi? Nahihiya ka, mag-react. Samantala, kailangan mo naman gamitin yung dalawang bagay na yun. Diba? So, sa bawat isa, laging pagkakatandaan na sabi dito sa atin, is huwag tayo, mag-ingat tayo, kaingat tayo sa masamang kasama sapagkat yaon ay nakakasira ng pag-uugali. So, ulitin natin mga kapatid yung anong binanggit ko. Not associating with the devil's agents will make our hearts pure. Kapag ikaw ay hindi nakikisama sa mga ganito, magiging dalisay at malinis ang iyong puso. Naunawaan po? Kasi pag lagi mo sila kasama, dudumi at dudumi yung puso natin lahat. So, pangit po yun. Okay? Madali lang po pag pa naman ito. Hello. Okay. Okay, meron na. Okay. So, ito yung ating binabanggit sa oras na ito. Hindi po nakikisama ay nagiging malinis yung ating mga puso. Isipin ninyo lagi yung kwento ng isang tao. Bawat kwento nila lahat laban sa isang tao, ay siyempre talagang dudumi yung ating mga puso. Okay, pangalawa. Okay? So, praise God sapagkat bumalik yung ating power. Okay, hindi po yung power po ay bumalik. Salamat sa Diyos. Sige, pakingupin na lang ulit ang ating live natin. Sa bagay, nasa isa pa lang tayo. Pangalawa, not judging our neighbor will make our hearts clean. Alam niyo yung tao, ang tao, isa pa dito yung nakapagpaparumi ay yung nanguhusga ka ng tao. Isa pa yan ang nagiging imbaka natin. Isa po yan yung panghuhusga sa isang tao na nagpaparumi sa puso natin. Tama po? Ang maganda mga kapatid sa aking binabanggit dito, na kapag ikaw ay hindi yung tipong tao na mapanghusga, magiging malinis yung iyong puso. Tama po? Ang dami pong mga tao ngayon na tinitingnan nila yung puwing ng kanyang kapwa. Pero hindi niya tinitingnan yung kanyang sariling puwing. Tama po? So sabi dito, sa aklat na ating babasahin, Matthew chapter 7 verse 1 to 5 or verse 1 hanggang 2. Judge not that you be not judged. For with judgment you pronounce you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. So, ano man yung ating pinintas, ano man yung ating inusgas sa kanila, ano man yung mga sinabi natin sa kanila, yun din yung iusga sa atin pagdating ng araw ng ating Panginoon. Tama po? So, hindi dapat tayo yung tipong tao na makapangusga. So, kapag ikaw ay isang tao na hindi ka judgmental, magiging malinis ang iyong puso. Tama po?
mahusgahan po natin sila ng maaga at mali yung ating husga. Tama po ba? So sometimes we create in our mind, nilalagay natin sa ating isip na ang taong ito ay ito siya. Even na wala ka ng prueba, at ikaw minsan nag-iisip ng ganoong mga bagay, hindi magiging malinis ang puso mo. Di ba? Kaya sabi dito sa ating pangalawa na binabanggit ko, not judging our neighbor will make our hearts clean. Tama po? So, wag na wag kayong manghusga ng tao. Wag niyo silang titignan kung ano man yung kanilang kalagayan, wag niyo silang husgahan sapagkat darating at darating ang araw kung ano yung hinusga mo at ano yung panukat na ginawa mo sa kanya, yun din yung sukat na gagawin sa iyo ng Panginoon. Tama ho? Okay. So, sabi niya, basahin ko ulit dito ha. Even sa Luke 6:37, judge not, you will not be judged. Condemn not, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgive. Hindi mo kailangan na mamusgay, but you need to forgive. Okay? So, kailangan mo ay magpatawad. Tama po? Ano man yung ginawa ng tao, ano man yung sa tingin mo sa kanya, ay kinakailangan mo ay matutong magpatawad. Hindi ka inutusan ng Panginoon na musga. Hindi ka inutusan ng Panginoon na maghatol ng iyong kapwa. Inutusan ka ng Panginoon, ikaw ay magpatawad. Minsan mali tayo, minsan sa interpretation ng Biblia, hindi ka dito pinapunta ng Panginoon at hindi mo nakilala ang Panginoon para pagkusgahan mo yung tao. Hindi ka yung judge. Ang ating judge dito mga kapatid, walang iba kundi ang ating Panginoon. So, no need to judge. Okay? Hindi mo kailangan gawin yun sapagkat magkakamali at magkakasala ka. Ang kailangan mo lamang ay magpatawad sa isang tao. May mamusgahan sa iyo sa iyong kalagayan bilang isang tao, patawarin mo siya. Tama po? Maraming tao ngayon mapamusga. At hindi mo yan maiiwasan. Andiyan na yan lagi sa ating paligid. Narinig sila, handa silang mamusga. Dapat handa ka rin na musgahan ka at Diyos ka na hindi maganda. Kaya lang, sabi niya, kahit Diyos ka na ganoon, ginats ka na ganoon, matuto pa rin patawad. So that, magiging pure yung ating heart. Magiging dalisig siya. Pero, kung ano yung babatuhin mo rin sa kanya, babatuhin mo rin, wala akong pagkakaiba. Once again, you are a Christian. Okay? Ang ating sinusundan dito, na-step ko lang ibago din ang ating Panginoon. So, again, ingatan natin yung ating mga labi natin ha. So, para maging maganda yung nilalabas dito. Kapag madali lang mga kapatid ma-detect yung labi ng isang tao kapatiran natin. Kapag magsalita na po siya ng hindi maganda sa isang kapwa, alam na yung laman ng kanyang puso. Halimbawa, brothers na to, nagkwento ka kay Sister Enriqueta, kwento mo si Brother Manny ng iba yung kanyang buhay. So, iba na. So, meron itong hinanagin kay Brother Manny. Diba? So, madali po natin siyang malaman. Alam natin agad kung ano yung laman ng kanyang heart. Kaya kanina binasa natin, sabi natin na ang bawat nilalabas ng ating mga bibig ay nanggagaling sa ating mga puso. Kaya maging awit po tayo niyan. Lalo na ako pagkausapin ninyo. Kapag kayo po nagsalita, malalaman naman din. At sana malaman din ninyo yung mga tao kasama ninyo. Diba? Mas maganda kasi nagkakaroon ka ng paano ma-discern yung kanya sinasabi kung ano yung nilalaman ng kanyang puso. Kaya, sa pagharap ninyo sa akin, o ako pagharap ko sa inyo, bakit kayo nagsasalita si pastor ng ganito sa akin? Alam niyo na kagad kung ano yung laman ng aking puso. Tama po? Okay. So, sabi dito, o basahin mo ito sa Tagalog na binabanggit ko sa Matthew chapter 7. Matthew chapter 7, verse 1 hanggang 5 po ba? Okay, so basahin mo po nga para mas lalong kumplito. Kulang kasi ito eh. Okay, sabi niya, 7:1 hanggang 5, huwag niyong hatulan ng inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos.
Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na hinahatol ninyo sa iba, ang panukat ninyo sa iba ay siya rin ipapanukat sa inyo. Bakit po nakikita ang puwing ng mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika't alisin ko ang puwing mo, gayong katahilan ang nasa mata mo? Mga kapag-ipayang babaw, alisin mo muna ang puwing sa katahilan at gayo'y makakakita ka mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Diba isang minsan, nagtuturo tayo pero yung iba ay turo sa atin. Isa yung tinuturo mo pero 3 o 4 ang nakaturo sa iyo. Diba? So huwag tayong maging ganon. Nung last na pinag-aralan ko natin ito, sabi ko po dito, huwag kayong magsisihan. Okay? So hindi nyo kailangan malisi ng tao. Tama po? Kasi isa din po yan na sinisilipan natin sila kung ano ang kanilang ginagawa. Okay? So dito, again, na baka mamaya sa katitingin natin, mas malaki yung puwing natin. Baka kakahok ka, punong kahoy yung mayroon ka, samantala yung iba ay hindi naman gano'n. Kadalasan kasi mga kapatid, yung lahat ng tumitingin sa kapwa, kung nangaano, siya mismo yung may ginagawa kung hindi maganda. Nagtatago lang siya sa kanyang pananalita. Sa kadalasan po, gano'n yung nangyayari. Okay? So, sige. So, pangatlo, not speaking bad words or obscene words will make our heart clean. Hindi natin kailangan magsalita ng mga malalaswa. Hindi natin pwedeng gamitin yung ating nila magsalita ng maling pananalita. Hindi po maganda. Okay? Sapagkat mga kapatid, yung pagsasabi sa isang kapwa natin, correct me if I'm wrong mga kapatid. But I know na ang Biblia mismo ang nagsasabi nito. Alam niyo mga kapatid, yung pagsasabi ng baliw, palagay ninyo, masama o hindi? Sa palagay ninyo yung pagsasabi ng bubo, masama o mali? Masama. Ang pagsasalita ng malaswang usapan, palagay niyo, masama o hindi? Ngayon pa lang mga kapatid, sabihan ko kayo, even your children, ngayon pa lang sabihan mo ninyo yung mga anak po ninyo na huwag magsasalita ng pangit, ng mga bad words. Huwag kayong matatawa, huwag niyong ikatuwa kung sila ay nagsalita ng mga hindi magagandang mga salita sapagkat ikakapapahamak po nila. Kalalakyan po nila yung mga pagsasalita po sasabihin, bubo ka, baliw ka, tanga ka. Kung gano'n po yung ating binabanggit sa ating bibig, yun yung tingin mo sa kanya. Ikaw yung hindi bubo, ikaw hindi yung baliw, ikaw yung hindi tanga. Kaya sa bawat dinalabas po natin sa ating mga bibig, galing po yan sa ating puso. Huwag kayong magtaga pagdating ng araw yung anak niyo sabihan kayo, mama, bubo ka. Ano sa palagay niyo yung pakiramdam? Mama, baliw ka. Ako hindi ko yung tatanggapin. Pag sabihan kang baliw, walang yung anak. Kawalan niya ng respeto ng isang anak sa kanyang magulang. Sapagkat sinasabihan niya na baliw. O tanga ang kanyang nanay. Alam niyo po yung sinasabi natin ulol ng mga hayop? Yung aso? Pag sinabi natin ulol yung aso, anong ginagawa natin? Umiiwas ka lumalik sapagkat ulol po siya. Ibig sabihin, worthless. Walang halaga. Gusto mo na walang halaga? Di ba? Kaya dito sa binabanggit po natin mga kapatid, medyo yung ating pinag-usapan, medyo ano po ito ha? Kasi nila yung ating pinag-usapan, baka mamaya sa sunod ko, wala na kayo rito ha? Dila ito mga kapatid. Wala akong magagawa kung hindi kayo mabalik basta na pag-aralan natin yung dila. O di ba? Sabi dito mga kapatid,
not speaking bad words or of sins, words will make our heart clean or pure. And sa hindi po magsasalita ng mga magagaspa, malalaswa, o masakit po yung mga ganitong words na ito, yung mga PI na binabanggit pa ng ibang tao, pag hindi po tayo nagbabanggit dyan, lumilinis yung ating mga puso. Tama po? Kaya ingatan po ninyo yung bibig ninyo. Huwag kayong tatawanan kung sasalita yung mga anak nyo na ganyan. Serious na ho yan mga kapatid. Pag lalo na hindi lang once, nag-twice na po siya, thrice na po siya, at lalo na po yung ginagawa, maging aware na kayo niya. May problema na ang anak ninyo. O di kaya hindi anak ninyo, o kayo yung mismo yung may problema. Kaya yung lips po natin, sabi ko sa inyo nung nakaraan, be watchful. Kailangan nyo itong bantayan. Sapagkat ito ay, sabi natin nung nakaraan, ginagamit natin sa pag-aalimura, and we will use also in embracing God. Tama po? Win-worship po natin ito. Both mga kapatid, dapat ginagamit yung dila natin sa tama. Kaya hindi mo maganda, nagagandaan ba kayo pag lumalabas kayo dyan, yung mga bata, nagmumura? Di ba? Huwag nyo nang pasalayin pa ang mga anak ninyo sa mga batang katulad niya. Kasi pag yan laging ginagawa nila araw-araw, ang tawag po niya, nakasanayan na niya yan, hanggang sa paglaki, gagawin at gagawin niya niya. Tama po? Okay. Ang sabi nito sa Ephesians chapter 5, 3-4, but there must be no sexual sin among you, or any kind of evil or greed. Those things are not right for God's holy people. Okay? So also, there must be no evil talk among you. And you must not speak foolishly or tell evil jokes. These things are not right for you. Instead, you should be giving thanks to God. Di po ba? Ang bibig natin, hindi dapat siya ginagamit doon sa mga malalasong pananalita. Hindi ginagamit doon sa mga bad words na yun na binibigay mo natin sa isang tao. Sasabihin mo, diablo ka. O, demonyo ka. O, di ba? Hindi nyo kailangan banggitin yun sa kanila sapagkat yun yung tingin mo sa kanila eh. O, di ba? Ang sabi niya, instead, you should be giving thanks to God. So, kinakailangan, dapat ito yung ginagamit natin sa pagpapasalamat sa ating Panginoon. Use your tongue para purihin ang Panginoon. Okay? Okay. Another verse, sa Matthew 5:22. Okay. Bago dyan, mayroon kayong napapansin may napapansin kayong words dyan. Sabi dyan, but I say to you that whoever is angry with his brother without cause shall be in danger of the judgment. And whoever says to his brother, Raka, mamaya, explain ko sa inyo yung Raka. Raka shall be in danger of the council. But whoever sees you fool, you shall be in danger of fire. Yung Raka, it's derived from the root word meaning to speak. Once again, yung Raka na binabanggit, it's derived a root word meaning to speak. Alam niyo yung to speak? Ito ay magdura o ilura. Tama po, to speak. So, ang bawat isa, gusto ko sa ipaalala po yan, nung panahon po ng ating Panginoon sa Hudyo, na nagkaroon po sila doon ng isang bagay na ginawa kay Jesus, yung duraan si Jesus. Lumura, to speak. Kaya yung Raka. Pag sinabing Raka, sabi po dyan is worthless, brainless, walang utak. Yan po yung sinasabi ng Raka. Biblically, ang sinasabi dyan, huwag kayong magsasabi sa isang taong ulol ka. O ulol siya o tanga siya. Yan yung Raka.
Derogatory, mga kapatid, ibig sabihin is, ito po, pag derogatory, ang ibig sabihin dyan, mga kapatid, is abuse po siya. So, yung terminology niya, mga kapatid, ay dire abuse. Okay? Sapagkat, ginagawa nila ito, naraka na ito, pag nakikita nila yung isang tao ng panahon na hindi sumasang-ayon sa kanilang paggalang sa kanilang relihiyon. Yan yung raka. At naranasan po ng Panginoon na siya ay duraan. Tingnan nyo mga kapatid, maging ako ng panahon, pag may galit na tao, pag mayroon po siyang, pag hindi ka katanggap-tanggap sa kanyang sarili, sapagkat yung sinabi ko dito, yung raka is all about religions of the Jews. So, mapapansin po natin na pag hindi po nila gusto at hindi pinanggalan yung kanilang reliyosong pananampalataya, ang ginagawa nila ay pinagsasalita nila ito ng raka. Ibig sabihin, brainless, worthless, walang utak, siya ay tanga. Kaya pag ang tao din, hindi natin pag-usapan yung group, pag-usapan natin personal, pag ang isang tao ay sinabihan niya ng gano'n yung tao, na tanga siya o bubo siya, hindi sumasang-ayon sa kanyang kagustuhan kung bakit siya nagsasabi ng ganyan sa isang tao. Tama po? Masakit po yan mga kapatid. Yan po yung terminology na binabanggit po nila. Medyo masakit po talaga siya. Nung panahon ng Panginoon, nung narito po siya sa lupa, yung kanyang ma-encounter po yan yung nagsabi yung raka. Di ba? Kaya tayong lahat, yung binabanggit ko ngayon, para maging malinis yung puso natin, hindi po siya madungisa. Huwag kayong magbibigkas ng mga malalaswa o di kaya mga bad words. Sapagkat kung ano yung binibigkas ninyo, yun yung tingin ninyo sa isang tao. Tama po? So, alam niyo na ngayon yung raka? Di ba? So, yung raka, yan naman ay ginamit sa King James version. Pero in NIV version or other translations, hindi na ginamit po yung raka. But the original words, mga kapatid dito, is yung King James. Yan po yan. Raka po siya na worthless or worthless or talaga. Ulol ka. Kaya may nakita tayo minsan, napapanood natin sa YouTube, nagsasabi ng mga ganong salita, bawal po yun. Hindi mo kailangan gawin yon na murahin mo ang isang tao. Tama po? Kaya, kayo mga kapatid, dito sa pangatlo na ito, sa binabanggit ko, ay kailangan natin mga kapatid na huwag natin ito gagawin sapagkat kung ano yung laman ng iyong puso, yun naman yung laman ng iyong dibdib. Di ba? Kung ano yung tingin mo sa kanya, nilalabas talaga yun ng bibig mo. Di ba? Sasabihin natin, buisit ka. Ano yung sabihin ng buisit? Walang kwenta. Huwag niyong pagsasabihan yung tao, anak ninyo na mga ganun mga bagay. You know mga kapatid, our tongue, sabi ko nung nakaraan is powerful. So, kaya po niyang gawin ang lahat sapagkat may kapangyarihan po siya. Pag halimbawa, sinabi mo, wala akong pera. Siguro din mo, wala kang talagang pera. Don't use your tongue na minsan, yung parang nagbigas ka lang ng ilim. Sasabihin mo, wala kaming bigas. Wala talaga kayong bigas. Magkakawalaan kayo ng bigas niya. Pag sinabi mo, hindi na ako gagaling. Hindi ka gagaling. Sinabi ng, bawal mo kasi yung ating bibig. Nilagay niya ng Panginoon para nagagamit po natin yan, hindi para sa masama. Ginagamit natin yan dapat sa mabuti. Mula ngayon, kahit sa kaibigan ninyo, even in your company, in your work, lagi yung pagkakatandaan, huwag na kayo magsasalita ng hindi maganda sa tao. Tama po? Sa kapitbahay ninyo, huwag kayong mag-iisip ng masama sa kanila sapagkat kung ano yung inisip ninyo dyan, nalabasan sa kanila. Sapagkat yun yung inyong isip. Yun yung nilalaman ng iyong puso. Kaya magtataka, bakit kanya? Kasi iniisipan mo siya ng masama. Isipan mo siya ng mabuti para gumawa siya na mabuti. Tama po? Kaya itong binanggit natin ngayon mga kapatid sa pangatlo, sabi dito, sa binanggit natin ay
ang pagsasalita ng hindi pagsasalita ng masasamang salita o malalaswang salita ay gagawin malinis ang ating puso. So, isa po yan, pangatlo na po yan mga kapatid, na kailangan natin bantayan para maging malinis. Huwag niyo itong imbakan ng hindi maganda. Pang-apat. So, pagkatapos please lang. Pang-apat, not harboring dirty things will make our hearts clean. Or, ang sinasabi, storing, saan ba tayo? O storing dirty things, or yung pinabanggit po natin dito mga kapatid na impurity. Okay? Pag sinabing dirty or impurity, masama po yun o marumi po siya. O, so kinakailangan, sabi diyan, not planting dirty things will make our hearts clean. So hindi natin kailangan taniman yung puso natin ng mga maruming bagay. Hindi pagtatambak ng maruming bagay ay magbubunga ng malinis na puso. Pero tingnan niyo po ngayon mga kapatid, minsan yung buhay natin. Lalo na sa panahon sa kasalukuyan, na dapat ang iniimbag natin ay yung mabuti sapagkat sinabi natin kanina doon kung mabuti ang iyong pananalita, ay mabuti ang nilalaman ng iyong puso. Pero tingnan niyo ngayon mga kapatid, sa bawat isa sa atin, hindi na kailangan imbakan ng masasama ang puso natin. Tama po? Hindi po natin kailangan no need to store, di ba? In our heart, yung mga maruruming bagay, impurity of dirty things in our heart. Hindi po siya nakakatulong sa iyo, kundi ito ay nagiging ano ba sa Tagalog yung poison? Nagiging lason. And not only lason, magiging polluted yung iyong puso. Di ba? Malalason ka pag ano yung nangyayari sa atin. Kaya sabi dito, sa ating mga buhay ay kinakailangan huwag po tayong magtatanim. Maraming nagtatanim. Pero dapat ang itanim natin sa ating mga puso ay dapat ay mabuti. Yung makakatulong sa bawat isa sa atin. Tama po. Sa buhay natin dito sa araw-araw, maraming pag-aalamera sa buhay. Kung maraming pag-aalamera mga kapatid, magpatuloy ka lang. Tumuloy ka lang, sikapin mo lang na laging malinis ang iyong puso. Kung may mga tao man nagsasabi sa iyo ng hindi maganda, huwag mong pansinin, maging mabuti pa rin yung puso mo. Huwag mo siyang dibdibin. Magtuloy-tuloy ka na ang nakatanim sa puso mo ay pawang mga mabubuti. Okay? Huwag kayong gagawa ng isang bagay ng hindi maganda. Tama po? Alam niyo, masarap magkwento sa isang tao. Pero hindi ho yung masarap pag narinig ng isang tao pag kinikwentuhan ninyo. Tama po? Kaya, kung maaari lang, ayusin natin yung ating mga puso para yung sinasalita natin ay maayos siya. Okay? So, anong talata yung ating mababasa? Sabi niya, who do you scribes and Pharisees, hypocrites, for you are like whitewashed tombs, which indeed appear beautiful outwardly, but inside are full of dead men's bones and all uncleanness. Diba? Sabi dito ng Panginoon yung kanyang pagharap sa mga Parsiyo. Kayo mga, ano sa Tagalog yung hypocrites? Hipokrito. Mga mapagpa-imbabaw. Kayo mga mapagpa-imbabaw. Sabi dito, sabi niya dito ng ating Panginoon, na kayo ay katulad ng isang libingan. Anong katulad? Libingan ano? Pinapaputi. Which ended a very beautiful outwardly. Magaganda tingnan siya. But inside are full of dead men's bones and all uncleanliness. So, sabihin natin, halimbawa sa sementeryo. Di ba? Sa sementeryo, pag pumunta kayo ngayon doon, yung, di ba, pag pumunta kayo doon, makita nyo, may bahay. Tapos, ang linis. Tama, Brother Dale? Tapos, yung pangalan to, yung kanilang punto, ang linis, pwede kang kumain. Pero bago ka kumain, buksan mo muna. Magkakakain ka kaya?
minsan, yung mga bibig natin parang gano'n. Yung bibig natin, akala natin, ang gaganda magsalita, pero hindi natin alam, may kinukuber tayo sa ating mga puso. Kaya sinabihan dito ng Panginoon yung ang mga Pariseo and scribe, you hypocrites, sabi niya. Pinagaganda ninyo yung labas ng mga bagay na yan, pero yung loob ng iyong mga puso ay puno, mamamatay tao. Ang daming bonds, di ba? Sabi niya, both of you scribe and Pharisees, hypocrites, for you are like whitewashed tombs, which indeed appear beautiful outwardly, but inside are full of dead men's bones and all uncleanness. Minsan sa buhay natin, hindi nga tayo nakakapatay ng tao, pero yung puso natin, gusto natin pumatay. Di ba? Kung galit tayo, ano ang naimbag dyan? Lahat po yan, ay tinatawag po dyan, ay marumi po siya. Ang ganda mo lang tingnan sa panlabas, pero yung loob ng iyong puso ay napakarumi. Tulad po niya ng libingan, makita mo ang ganda, nakandensyon ng maganda. Pero yung loob po niya na iyong pinipinturahan, ano po yung loob sa palagay ninyo? Nabubulok. Nabubulok na isang bagay, nabubulok na tao. Na inuuumpas siya doon sa loob mismo niya. Yun yung sinasabi po dito sa Biblia. Kaya sinasabi niya, kayo mga mabangpaing babaw, na mga Pariseo, mga eskriba, ang puso niyo ay katulad po niya ng libingan. Marurumi. O, di ba? Ang pintura kasi, pag pininturahan mo yung maruruming bagay, di ba? Kahit bahay. Ang ganda tingnan, pero yung pininturahan niya, marumi talaga sa tulang yun. Di ba? Kaya tayo, yung mga bibig natin, ingatan natin. May mga tao, akala mo nag-jokes, pero ang sakit ng salita. Di ba? Akala mo joke siya, pero totoo yun. Minsan masasaktan ka pag nagsasalita, kasi yung lumalabas sa kanyang bibig, akala mo joke lang, pero dinadanda niya sa ganyan-ganyan niya panangalita, pero masakit. Di ba? Kaya lang, pag ikaw naman, masasaktan naman siya. Ganun mga bagay, di ba? So, ito yung isang bagay, mga kapatid, iwasan po natin kasi magiging katulad po ng isang libingan yung ating mga bibig. Sa buhay po natin, hindi po natin naamoy yung hindi po natin naamoy. Pero yung laman nito ay pangit yan. Kaya natulad ng Panginoong Isus sa mga taga-Pariseo na kayo, katulad kayo ng ganito, mga bubong, yung mga libingan ninyo pinupinturahan, pero yung loob niyan, napakarumi ninyo. Tama? Kaya, ulitin natin, ang bawat lumalabas sa mga bibig natin ay nanggagaling sa ating mga puso. Pangmuli, mga kapatid, not retaliating against the words that cause impurity in our hearts. Okay? Accuse pala. Not retaliating against the words that accuse you of impurity of our hearts. So, hindi nyo kailangan is, kasi tayo, yung tao ay mapag-higanti. Sino dito sa inyo yung gano'n, yung ugali? Yung may mga pananalita, minsan inaakusahan ka, tapos pag nakarinig ka ng masakit na salita, gusto mo siyang sumurin. Sino yung tipo gano'n dito sa ating kahit Kristiyano na gusto niya na magiganti pag siya ay nasasaktan, pag siya ay sinasabihan? Gusto niyang maghiganti. Pero sabi dito sa ating mga kapatid, sabi dito, ang hindi paghiganti sa mga salitang ibinibitang sa iyo ay magpagpapadalisay sa ating mga puso. Tama po ba? So, minsan may namimitan talaga. At may tamang pamimintang at may maling pamimintang. Pupunta tayo sa maling pamimintang. Okay? Dahil sabi dyan, ang hindi paghiganti sa mga salitang ibinibitang sa iyo ay magpapadalisay sa ating mga puso. Tayo lahat, mga kapatid, hindi nyo naman kailangan maghiganti. Hindi nyo kailangan gawin yun. Kailangan nyo lang itigil nyo yung bibig ninyo. Hindi nyo kailangan magsalita. Ang problema, hindi na kayo nagsasalita, nag-text naman kayo. Kasi ngayon ay yung ating technology ay very easy na. Hindi ka nagsasalita and you express your emotions doon sa technology. Kaya doon sa iyong gadgets.
So, opo pastor, hindi mo na ako nagsasalita. Pero ang ginagamit mo naman ay yung kamay. So, nagmi-message ka naman. Okay? So, dito mga kapatid, hindi nyo kailangan yung magiganti. Kahit mayroong nag-accuse sa'yo, so, masama pa yung ina-accuse sa'yo, hindi mo kailangan magiganti sa kanya. Okay? So, may babasahin ako sa inyo sa Matthew. Hindi na tayo dito nagbasa sa ano. So, may basahin ako sa inyo. Unahin ko na muna yung Matthew kasi malapit ako dito. Sa Matthew chapter 5 verse 11, sabi niya, sa talata, mapalad kayo kapag dahil sa akin na alumura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagbiwigaan ng lahat ng uri ng kasamaan. Na bawang kasi lumalang ka. Masakit ba pag binibig ka na? Tama po ano? Pag hindi totoo, talagang masama po yung mga kapatid. Pero sabi dito sa ng ating Panginoon, blessed are you when they revile and persecute you, and say all kinds of evils against you falsely for my sake. Diba? Kung dahil sa ginagawa dahil sa akin ay kayo ay inuusip, sinasabihan, inakusan ng hindi maganda, praise God. Pero ang masakit dito, kung hindi sa kanyang pangalan. Kung dahil naman din sa iyo, kagawa, masama. Diba? So dapat, inaayos ka, pinagbibintangan ka, nangyari sa pinagawa mo para sa ating Panginoon. Ang hindi mo kailangan na maghiganti kanina naman. Okay? Ano po yung sinasabi sa talata ng Romans 12:19? Beloved, do not avenge yourself, but rather give peace to wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Ako ang maghihiganti. Ipaubaya na lang natin sa Panginoon kung ano ba yung puot na mayroon tayo, hayaan natin ng Panginoon, siya ang magbigay ng kaukulang parusa. Tama po? Dito simple lang mga kapatid para maintindihan natin. Tama, Brother Rodin? Dito sa ating bansa, mayroon tayong batas na sinusunod. Tama po ba? So halimbawa, sa inaasahan pagkakataon, ang batas ay hindi natin nilalagay sa ating mga kamay. Tama po ba? Kahit ano po yung galit natin, sa halimbawa, so mayroong isang tao na nagawa niya ng masama o kapatid man ninyo, relatives man ninyo, nagagawa po siya ng masama, hindi nyo kailangan silang pagbuhatan ng masama. Ang kung maaari lang, idala nyo na lang sa kinauukulan para sila yung magbigay ng parusa, ng karapatang parusa para sa kanya. Halimbawa, nakapatay. Sa totoo lang, pag nakapatay po, hindi po talaga biro yun. Masakit talaga yun sa isang pamilya. Pero bilang ikaw isang tao, nakakaalam ng batas. Kapag hindi po natin kontrolado yung ating sarili, nakagagawa nyo tayo hindi maganda. Pipili na ikaw ay maghiganti. Pipili na ikaw ay ilagay mo yung sarili mong batas sa iyong kamay na kung ginawa niya yun, gagawin mo din sa kanila. Hindi nyo kailangan gawin. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Mayroon tayong batas sa ating bansa. Kung nagkasalang isang tao, huwag mong ilagay sa iyong batas ang mga kamay. Inala mo siya sa nararapat. Ilagay nyo doon, maging sapat na kung ano man yun na nangyari, o ano na mabigat yan. Pero darating ang araw, maghihilom naman din yun. So, gumawa pa rin ng handbag ng nararapat para maging agma ang lahat. Tama po? Kaya, sa bawat mga nagsasalita sa atin ng hindi maganda, inuusik man kayo, dahil naman sa ating Panginoon, basta mga salitang mga bagay na hindi maganda, hindi nyo na kailangan pag-igantihan. Tama, Brother Miss? Halimbawa, minura ka ng iyong kapatid, o minura ka ng iyong kapitbahay, o minura ka ng kung sino, hindi mo na kailangan silang pag-igantihan ng parehas mo. Sapagkat alam nyo na masakit yun. Tama? Ulitin ko sa inyo, kung may nagsabi sa inyo ng tanga, may nagsabi sa inyo ng bali, sabihin nyo lang, kapatid, huwag naman. Yeah? Huwag nyo nang ulitin magsabi ng tanga sapagkat hindi naman ako tanga. Huwag nyo na akong sabihin na kubo sapagkat hindi naman ako bubo. Hindi ko lang nagamit yung aking isip. Diba? Hindi ko lang nagamit ng maayos. Kasi ang bilis mag-judge. O lahat ng aking binabalikan ko na po ha. Kasi ang bilis natin mag-judge, mismo doon sa ginagawa nila, sinusok na
natin sila ng ganoong mga pananalita. Tama po? So huwag po na kayo maghingati ng mga ganon. Okay? Sa oras na ito ay ating pong ipagpasalamat sa Panginoon. Kung mayroon man tayo ngayong mga bibig, gamitin po natin yan sa mabuti. So gamitin natin yan sa pagpupuri sa ating Panginoon para maging malinis. Yung lahat ng nabanggit ko sa inyo, huwag niyo po ninyong iimbakan, huwag niyo pong tatamnan ang puso ninyo ng masasamang mga bagay. Muli ngayon, bagay sa mga Christian ngayon, meron akong naririnig. Ito, mga kapatid. Minsan nagsasabi, bali. Sino dito sa inyo yung Kristiyano na nagsasabi ng bali? Sino? Aminin nyo masahit, narinig nyo yun. May nagsasabi din sa inyo dito ay tanga. May nagsasabi dito mga kapatid na bubo. Mula ngayon, sa ngalan ng Panginoon, tanggalin niyo yun. Naintindihan? Maging sa mga anak ninyo, huwag kayong magsasalita ng gano'n sa anak ninyo. Natutuwa ka, sasabihin mo sa anak mo, ikaw ay tanga? Ikaw ay baliw? Nakikita mo sa anak mo, baliw siya. Mag-ingat po tayo sa ating bibig. Kung ano yung laman ng ating puso, iyon yung nilalaman ng ating mga bibig. Pag sumikapan natin, ayusin yung ating mga puso. Pag-isipan bago magbitaw. Panghuli mga kapatid, sabi dito, good and bad will be known according to their works. Tulad ng ating nabanggit kanina, God can be sent by people with a pure heart, but the wicked will never see God. Makikita ng mga malilinis ang puso ng Diyos, subalit kailanman hindi makikita ng masama ang Diyos. Okay? Each person will reap what he sows. Kaya kung ano man yung ating itinanim, yun yung ating aanin. Kaya sabi ko sa inyo kanina, oo, sabihin natin masama yung bunga at sabihin natin mabuti ang kanyang bunga. Kung ano yung tinanim natin, yun talaga yun. Amen? Kaya sa ngayon pa lang, magtanim na tayo ng maayos para sa Panginoon. Upang pagdating ng araw, makita natin siya at ang ating lips, magagamit natin ng maayos na pagpupuri sa ating Panginoon. Muli mga kapatid, huwag niyong kagamitin sa anumang mga bagay sa masasama yung ating mga bibig. Okay? Gamitin po ninyo ito mula ngayon sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos, maraming pong salamat sa iyong mga salita. Tunay o Diyos na kayo ay napakadakila sa aming mga buhay. Panginoon, tulungan niyo kami na huwag na namin gagayahin pa yung mga nasa labas, Panginoon. Na kung magsalita ay hindi maganda, Panginoon. Hindi namin kailangan na nagayahin yung kanilang mga pananalitang ito. Lalo sa panahon namin ngayon, Panginoon God, in our modern days, Panginoon, yung mga bagong makasalita ngayon na mga inayos, Panginoon, pero sa kabila ng lahat, yun ay mayroong kabilang pa rin sa isang pagmumura o paggagamit ng mga salita, Panginoon. Lord, tulungan niyo kami at gabayan niyo kami sa mga ginagawa namin na malaking epekto sa amin ang pananalitang ito, Panginoon. Lord, upang maimbaka namin, matamnan namin ang maayos yung aming mga puso. Lord, iwasan namin yung ganito mga bagay. Layuan namin ito, Panginoon. Muli, tinataas po namin kayo sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat ay nagsabi na Amen. Maraming